beautiful souls! Hello, hello, and welcome. Tarasach JP, your fortune whisperer here. So, we are going to do a bonus reading for this month or what's left of it, June 2025. So, I have been so busy for this past days. So, maraming ganap sa life ko. Hehehehe. And I have not had the chance to do this bonus reading this month, so I'm sorry and I apologize. But I have seen your comments asking about it, so I decided we need to do this ngayon. And it's mid-month, so we still have some time here, so okay. So if you're new to my channel, welcome. Super glad you found it and glad you stopped by. I do usually tarot and oracle reading for the sign of Libra, Taurus, Cancer, Gemini, Aries, Scorpio, Aquarius, weekly, monthly, and sometimes month cycles. So let's go ahead and get started. All right. So medyo busy talaga ako, guys, kasi may event akong sinalihan. So kahit pa paano, nakakuha tayo ng place, no? Mali-mali kasi yung hawak ko ng baril-barilan ko. Kaya minus ang score. And then, may ganap po ako sa aking pinagtatrabahuan bilang isang caregiver. So, may mag-i-start na po ako ng panibagong lesson this Saturday, June 21, kasi pinapakuha po ako ng hospital na pinagtatrabahon ko o ng isa pang license, no? Para sa isa pang mas maganda, no? Para na rin po sa mas malakihang sahod at mas malakihang bonus. Yun, sana pala rin, no? And then yun nga, may ganap din po ako yung about sa side sa asawa ko, yung namatay na tiyahin niya. So, sobrang busy talaga, guys. Kaya ngayon lang ako nagka-time, okay? Okay, let's do this, guys. And this reading is general. No, hindi po ito personal reading. So, kunin lamang po ninyo ang sa tingin nyo nakaka-resonate kayo and leave the rest behind para sa iba. Okay? I-miss ko kayo, guys. No. So, kahit hectic po ang schedule natin, talagang in-insert ko po yung reading natin. No? Okay. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus card. Okay, let's start. Okay. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you for all the support. Please let us know what are the most important messages for Libra. Okay. For Libra Collective in June 2025. Thank you. Okay. Okay, nilipat ko yung table ko, guys, kasi nasa room ko ito. Nilipat ko kasi sira yung aircon. Summer na dito sa Japan. Sobrang init. Di ko kaya yung init. And kahit na electric fan yung gamitin, yung buga ng hangin sa electric fan mainit. Kaya nilabas ko na lang yung maliit na table dito sa aking sala, living room. Kaya dito na ako gumawa ng reading natin. Okay, first card, you have the Strength. 9 of Pentacles. Wow. The Lovers. May mga pumapag-ibig dyan. Mga lovers. Okay, pumapag-ibig ang mga Libra. Okay. Pag nagmahal yung Libra, totoo. Pag niloko mo, patay. Totoo kaya yun? Lahat naman ganun, diba? Okay. And Ace of Cups, you have the Six of Wands, you have the Page of Pentacles, the Empress, wow, the Chariot, and last one. Okay, guys, Libra, mga kalibra, mga mahal kong kalibra, the Wheel of Fortune is our last card. So, titingnan natin kung anong ibig sabihin ng ating mga cards, Libra, no, para sa ating panghulihang araw ng ating June 2025. Okay, mag-i-start tayo sa ating unang baraha, the Strength.
Okay. What is the strength? Okay. Ang strength, guys, nag-e-emphasize ng power within to handle life's obstacle na sa buhay. So, meaning, uh, kasi ito ay nag-i-encourage siya no, na humarap or you have to face facing fears and challenges head on with determination. Kumbaga itaas noo kang may tatag ng loob, may tapang na harapin yung mga pagsubok, no, mga obstacles sa ating buhay. Hindi nyo napapansin mga kalibra na kahit anong bigat na nararanasan natin, yung hirap, sakit, no, nagkakaroon tayo ng kahit minsan nagkakaramdam tayo ng struggle, no? Pero nagkakaroon tayo ng tapang, nakakahanap tayo ng strength, no, to face challenges sa buhay natin. Hindi nyo napapansin yan kasi ako, guys, alam nyo napapansin ko yan. Kahit na anong hirap na nararanasan ko, kahit anong problemang nararanasan ko, minsan nakakapag-spend time, sleepless night na ako, no, sa kaisip ng mga problema. Pero, at the end of the day, naisip ko na kailangan kong labanan, no? Kailangan kong maging matapang, kailangan kong harapin yung mga problemang kinakaharap ko or haharapin ko pa. So, this card, the strength card, represent courage, no? Nagre-represent ito na kumbaga kung may perseverance tayo, no? Makakamtan natin yung triumph, no? Triumph to overcome challenges and emerge stronger, no, sa ating pagkatao. So, ito ay nagpapakita ng katapangan sa pagtanggap, sa pagharap sa mga pagsubok na dumarating sa buhay nating mga mahal kong Libra. Kasi this card also represent the need to control impulsive behavior or desires, as symbolized by the lion being tamed by the woman, can offer guidance on how to approach challenges, encourage the individual to trust their inner strength, no? Kasi kumbaga tayo ito, guys, no? Itong lion nagsis-emphasize ng problema kasi alam naman natin na when it comes sa lion, talagang malakasan yan. So, problema, kahit anumang kinakaharap natin or kakaharapin nating problema, we have the strength, we have the courage, no? Mayroon tayong tapang to face all the challenges and obstacles in life. Kasi at the end of the day, alam natin na we can overcome it, no? At the end of the day, alam natin may mga pagbabago or may mga makakamtan tayong pagbabago sa buhay natin pag marunong tayong tumanggap or humarap sa mga pagsubok. Kasi kung may mga problema tayo, no, and sinusubukan nating lumayo or sinusubukan nating kumbaga tawag dito, magtago sa problema, talagang sinusundan tayo. So we have to face it with tapang, no? And may perseverance tayo na lumaban sa lahat ng pagsubok ng buhay. Kasi sa lahat ng pagsubok sa buhay, guys, we always have the opportunity, no, na matanggap yung mga consequences or yung mga tawag dito, yung regalo ng ating mga pagsusumikap ng ating mga katapangan sa buhay. So we have the Nine of Pentacles and typically signifies financial independence. Ayan, Nine of Pentacles, self-sufficiency and the rewards of hard work, no? Pinapakita na you've achieved a level of security and can now enjoy the fruits of your labor, kumbaga, no? And the context of career, sinasabi na you've reached a stable plateau. Treat yourself with luxury and enjoy the success you've achieved, kumbaga, no? Kasi dito, guys, hindi lang to, kumbaga, it's in general to kung ibig sabihin. So, hindi lang kapirahan. So, maraming magiging problema dito ay financial, no, emotional, family matters, lahat yan. So, pag magkaroon tayo ng tapang na may perseverance tayo, no, na makakamtan natin yung mga minimiti natin sa buhay, then the Nine of Pentacles represent kasaganahan, no? Kasi kung ano yung mga pagsubok natin sa buhay, guys, pwede rin natin ito siyang gawing inspirasyon kahit mahirap, no?
inspirasyon na maging masipag pa, no? Na makamtan yung kung anong mga minimithi natin sa buhay. So, pag nagawa natin yan, mga kalibra, so we have the, ano tawag dito, reward, kumbaga, Nine of Pentacles. Ito ay nagsasuggest din guys na you are capable of taking care of yourself and achieving your goals independently, no? Itong Nine of Pentacles. So, ito ay a period ng stability and security where you are not striving to reach new heights but rather enjoying the present moment. Kumbaga, indulge yourself in luxuries and enjoy the finer things in life. Kumbaga, no? Mga kalibra. So, ayan. So, malamang ditong iba sa inyo guys, no? Mga pumapag-ibig, mga mahal kong kalibra, iba sa inyo ay mga pumapag-ibig dyan or married. Pwede rin married kasi ito ay the 7th major arcana, no? And it's all about love, deep connection, and attractions, no? Embodies the ideas of unconditional love and the concept of twin flames. Itong lover. And it signifies a strong bond and harmony between people, between two people. So, malamang kahit na married ka, malamang yung fire, no? Yung init ng inyong pagmamahalan ay laging nandyan. So, kailangan lang talaga guys ng respect, pag-unawa, no? Yung understanding, communication as well. Kasi importante yan sa isang relationship. Kung namang problemang darating, no? Pag-isipan ng mabuti, pag-usapan, no? Huwag munang mag-away-away, no? Pag-usapan muna ng mabuti. At huwag matulog, no? Na hindi pa nare-resolve yung problema para manatiling nandyan yung harmony, nandyan yung init ng pagmamahalan ng bilang isang couple, no? Or magka-shota or mag-asawa. Okay. And this is the Ace of Cups. Okay. Ang Ace of Cups, beginning a new emotional journey. Ayan, no? Tulad dito, no? Promising joy and love and spiritual awakening with the potential for kumbaga ay may blossom relationship and increased intuition sa buhay na parating mo. Kasi guys, kapag lumabas ang card na ito, no, Ace of Cups, ito ay isang sign upang itap mo ang iyong puso at hayaan ang iyong mga emotion na manguna sa paggawa ng mga desisyon batay sa kung ano ang tama. So, kung may mga desisyon ka sa buhay, kailangan ibalanse mo, no? Ibalanse mo yung puso't isipan mo. Tapos, ibabatay mo yon kung ano yung dapat na desisyon na gawin mo at alam mo kung ano yung magiging tama, no? Sa mga desisyon mo. And start of something new in the area of emotions and relationships. So, ang Ace of Cups means joy and inner peace from friends and family. So, kumbaga ang tawag din, nagsasuggest din to guys ng awakening of new feelings, no? Kung single ka, no? Single, sa mga single dyan, makinig. Mga bagong ano lang dyan, no? Mga heartbroken dyan. Kasi ito guys, nagsisignify to or nagpapakita na you may find yourself developing a new romantic relationship, no? Or friendship that will be deeply meaningful to you. Kumbaga, hindi lang sa relationship, maging sa friendship din. So, makahanap ka ng isang totoong kaibigan na magiging isang, kumbaga, masasabi mong talagang totoong kaibigan na hindi marunong mag-traidor. Meron pa ba ngayon nun? Kaibigan na hindi marunong mag-traidor. Okay, joke lang guys ha. Baka naman mag-comment naman kayo ng kung ano-ano dyan. Joke lang yan. Pero, in reality talaga ganyan guys, no? So, kaya kunting ingat lang sa paghanap ng isang kaibigan kasi sa panahon ngayon, bihira na lang yung sinasabing totoong kaibigan. Kasi ngayon ay friends with benefits na kumbaga. Kung wala silang makukuha sa iyo, mauuto sa iyo, wala, 'di ba? So, yan sa mga single diyan. So, kung naghahanap kayo ng panibang pag-ibig or pag-ibig, ito ay nagsasabi na you will find a romantic relationship, no? Paparating sa inyo. And kung mag-asawa naman kayo, no? Or nasa relationship ka,
So, magiging maganda ang relationship niyo. Kaya, kailangan ng communication, understanding, no? Sa isa't isa. Ayan. And of course, we have the Six of Wands. Okay. Ang Six of Wands, guys, no? Automatic, guys. Aray. Ang sakit. Ito kasi, guys, nagre-represent kasi siya ng victory, no? Success. Victory, success, public recognition, itong Six of Wands. Ito din, guys, ay nagpapakita na ito ay card ng victory, the card of success, no? As well, you are able to achieve something great. And ang itong card nito, guys, ay napakaganda. Kasi dito, guys, no, pinapakita ko sa harap ng sa lahat ng hirap at pagsubok natin sa buhay, no, nakakamtan natin ng ating mga minimithi. Basta mayroon tayong tapang sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. And then, ayan, guys, Ace of Pentacles, kapirahan. So, malamang, guys, no, ito ay mga regalo, no, galing kay universe. Lahat yan, mga regalo galing kay universe. Kasi, kumbaga, tumatanggap tayo ng ating mga kasawian sa buhay. Tinatanggap natin ng buong puso na may tapang. Hinaharap natin yung mga problema na may tapang, na may taas ng noo, no, na may perseverance tayong ma-overcome yung lahat ng mga obstacles natin sa buhay. Kaya ang regalo ni universe sa atin, guys, kasaganahan, no? Relationship, no? Kasaganahan relationship, and then success sa buhay. Yan yung mga regalo ni universe sa atin. Regalo ng Panginoon sa atin yan. Kasi pag marunong tayo magpasalamat, no? Kahit kunting konting mga blessings man yan dumating sa buhay natin, marunong tayong maging magpasalamat, no? Kumbaga, si Lord, guys, no, ang universe ay gumagawa yan ng paraan, no, ng way, para maibigay sa atin yung anong dapat yung nasa atin at dapat na matanggap natin. Six of Wands, card of victory, card of success. Ayan. So, maaring ang iba sa inyo, guys, no, may mga public recognition. Kung baga, iba sa inyo, guys, sa company nyo, may ma-recognize yung inyong hirap, pagod, makatanggap kayo ng blessings, no, regalo, or hindi kaya may tawag dito, may mga legal matters kayong kinakaharap na maaring matanggap nyo or makuha nyo na yung mga kasagutan or maging panalo kayo sa mga kung anumang legal matters na kinakaharap ninyo. Kasi ito ay card of success and card of victory, ang Six of Wands. And, well, the Page of Pentacles. Ito naman, guys, ang Page of Pentacles ay, ito din ay financial opportunity, no? Worthwhile effort, no? Reliability, diligence, itong Page of Pentacles. So, good news ito about money. So, sa ating mga kalibra, ayan, ako rin ay isang kalibra. Good news para sa ating mga mahal kong kalibra. Alam nyo, guys, nag-i-enjoy ako mag-read ng libra kasi libra din ako. Kaya karoon ako ng positive vibes, no? Kung may mga negativity dumarating sa isip-isipan ko, kasi hindi natin talaga maiwasan, guys. Kahit na nung iwas natin sa mga negativity, pumapasok talaga yan. Kaya kailangan marunong tayong tawag dito, yung marunong tayong mag-iwas, no, sa mga negativity pumapasok or dumarating sa buhay natin. Kasi pag pinipilit natin yan or iniisip natin yung mga negativity sa buhay natin, yun talaga yung nangyayari sa buhay natin. Okay? Page of Pentacles, mga kalibra. Ayan, good news sa atin about sa money, no, natin mga kalibra. Possibly via new job, no? A person who demonstrate hard work. Itong Page of Pentacles. So, maaaring ito'y dahil sa ating kasipagan, sa ating pagtatrabaho, no? Or sa mga tawag dito, sa mga business na mayroon tayo sa ngayon. Or kung ano pa ba. Or, kumaga, iba sa inyo nagkakasino, sabong, mahjong, ano pa ba pwede? Loto, tumataya ako ng loto. Oh, yan, nanalo kaya ako, guys, ng loto. Pero hindi lang malakihan, ano? Pero at least, 'di ba?
magkano na rin yan sa pera natin. Kahit na 38K lang ata yan sa pera natin, pero thankful pa rin ako nanalo ako. And yan, Page of Pentacles. And guys, no, ito ay, kumbaga, may ano tayo, good news tayo paparating about sa ating kapirahan. And sa mga tawag dito, ito rin guys, no, ano din to guys, no, nagsasaad din to guys na maling ito guys ay hindi lang sa tawag dito, hindi lang sa pera, maling iba sa inyo guys ay ang tawag dito, may mga buntis diyan, no? May asawa kang buntis or may anak kang buntis na ito ay nagpapakita din na magkakaroon ka ng may pagbabagong buhay na isisilang. Kumbaga, possible birth of children or grandchildren, kumbaga ang Page of Pentacles. Pero mostly guys, ito ay good news about money, no? Sa ating, no? So, sa mga estudyante dyan, no? Maring ito rin guys ay chance ninyo, no? Chance nyo para pursuing a new course of study with high probability, no? Of financial success sa inyong, if sufficiently interested to follow through, no? Kung may mga gusto kayong tahakin na mga courses na sa tingin nyo ay mas maganda at mas maganda yung opportunity, lalo na sa kapirahan, go with the flow. Ayan, Page of Pentacles, good news para sa ating kapirahan, mga ka-Libra. Ayan guys, so the Empress. Ayan, the Empress embodies nurturing and compassionate energy, representing motherhood, no, mother figure. Ayan, kasi dito guys, sinasabi dito guys, no, na hindi lang kapirahan ng good news dito sa atin, maging bagong buhay, no, bagong birth, no, ng mga babies or grandchildren. Kaya ito yan, the Empress. Lumabas si Empress, so ibig sabihin ito guys, no, ito kasi ay mother figure siya and supportive influence in one's life, no. So this card signifies pregnancy, yan, childbirth or the creation of new ideas, project or relationships. And even this card, the Empress, is also a symbol of wealth, abundance, and material well-being. Ayan, connected yung ating mga cards guys, alam nyo yan, kitang-kita nyo yan. Ayan, ayan, so sa mga buntis dyan, congratulations, mabuti pa kayo buntis. Ako isa lang, no, kasi masarap gumawa. Ang sakit umiri, joke. Hindi, isa lang. Ayan, so mga congratulations dyan sa magkakaroon pa ng mga babies, mga anak. Ayan, congrats sa inyo. Ayan, so yan ang the Empress. And the Chariot, wow, Major Arcana, signifies triumph. Ayan guys, so triumph, victory, and overcoming obstacles. Ayan, overcome obstacles through determination. Ayan, diba? Through determination na naman yung sinasabi ng card natin. Kasi may willpower and self-control tayo, no? So, it encourages facing challenges and head-on and harnessing inner strength to conquer a barrier sa buhay natin. Ayan, ang chariot. Ayan. So, kailangan talaga maging matapang, guys, no? Maging matatag tayo, magtaas noo tayong, kumbaga taas noo tayong harapin ang problema, pagsubok na darating sa buhay natin. Kasi, at the end of the day, guys, no, tayo rin kasi makikinabang dyan, guys, no? Kung marunong tayong lumaban sa buhay, tayo rin makikinabang. Kasi, pag lumalaban tayo sa buhay, guys, pag maniwala man kayo o sa hindi, may mga talaga dyan, guys, no? May mga regalo, no? May mga sorpresa, or kumbaga ay mga fruits of your labor, kumbaga yung sinasabi, fruits of your labor, kumbaga, no? So talagang may tawag dito, may balik sa atin yung mga hirap, pagod, pagsisikap, no, yung mga luha, no, mga pawis, no, na kung pwede lang kahit na dugo na yung pawis na lumabas sa katawan natin dahil sa ating mga pagpursige sa buhay, no. Kasi ito ay nagsasuggest din ito kasi guys ng period of success, no, sa mga ambisyon natin sa buhay and the ability to achieve goals na through hard work and focus. Basta may focus tayo sa buhay, guys, no? Focus lang tayo sa kung ano mga goals natin sa buhay. Huwag tayo yung palikuliko, no? Kasi iba sa atin, guys, no? Hindi pa natin naaabot yung isang goal natin sa buhay, lumiliko tayo sa isa pang goal.
So, kailan muna natin guys na unahin kung ano may yung unang goal na gusto nating tahakin, no? At sa pag na-reach na natin yan, nakuha na natin yan, gumawa tayo uli ng isa pang daan, no? Na kung ano pa yung isa pang goal na gusto nating tahakin. Kaya step by step tayong sumunod or sundin yung mga goal natin sa buhay guys para mas madali. Huwag yung kahit hindi pa dito isa na naman, no? So, kailangan step by step para yung goal na gusto natin tahakin ay sunod-sunod na makukuha natin. Okay? Basta meron tayong tapang, pagsisikap, no? Perseverance, no? And determination, no? Na makuha ang lahat-lahat ng pagsubok. Kasi guys, si Wheel of Fortune yan. Last, natin mga kalibra, no? Wheel of Fortune. Kasi si Wheel of Fortune, in many cases, the Wheel of Fortune signifies, no? Positive change and improvement sa ating current situation sa ngayon. So, kung maghihirap man tayo sa ngayon, no, problemado tayo sa ngayon, magsisikap tayo guys nagsisikap tayo, tinatanggap natin ang lahat ng mga dumarating sa buhay natin. Sa Wheel of Fortune, Nine of Pentacles, ayan, no? Six of Wands, ayan guys, nandyan, Page of Pentacles, ayan, nandyan sila guys, nandyan sila. Ang ating kasipagan, ang ating katapangan, determinasyon, no? Ang ating, kumbaga, determination, ang ating katapangan na tanggapin at harapin yung mga pagsubok sa buhay. Yan guys, ito yung mga fruits of our labor, kumbaga, yung mga bunga ng ating mga paghihirap. Ayan, financial freedom, financial stability, na good news, financial good news about sa kapirahan. Ayan, Wheel of Fortune. Okay? Ayan, kasi it can indicate guys no na new opportunity, no, na darating sa buhay natin ng pagbabago. Kaya expect favorable outcomes and success, no? Especially sa areas na kung saan na you've been working hard towards a goal, no? Itong Wheel of Fortune. Kailangan natin guys na i-expect natin yung mga favorable outcomes, no? Na dapat lang na matanggap natin, mga kalibra, itong Wheel of Fortune kasi in general guys, the Wheel of Fortune often appears, no, when a major shift is on the horizon. Ano yung ibig sabihin nun? Pag nagpakita si Wheel of Fortune guys, mga kalibra, ibig sabihin guys, no, ang major shift o ang malaking pagbabago guys ay parating or nandyan na, no? Abot kamay na nating mga kalibra. Kaya good news sa ating mga kalibra ang ating huling mga week, huling mga araw nitong June. So, kaya yan guys, no, ang ating bonus card para sa ating last days, no, ng June. So, good luck sa ating mga mahal kong mga kalibra. Good luck sa ating kapirahan. Good luck sa ating major shift, no, sa buhay na parating sa atin. So, kailangan maging matapang, na wag tayong patalo sa lahat ng mga problema sa buhay, sa lahat ng mga pagsubok. Hirap man tayo sa ngayon, no, nagkakaroon tayo ng sakit sa puso, no, dahil sa mga problema, sa pasakit, kung pag-ibig man yan, no, kapirahan man yan, or family matters man yan, we have to face head on, no, kumbaga ito, taas noo nating harapin yung problema na may tapang, determination sa buhay na ma-overcome natin lahat. Okay? So, mga mahal kong kalibra, good luck sa ating kapirahan, sa ating mga emosyon, sa ating mga paparating na mga bagong blessings, bagong buhay, no? Kung may mga buntis dyan, good luck, no? Congratulations sa inyo. Ayan, Wheel of Fortune, ayan, Page of Pentacles, the Chariot, the Strength, Six of Wands, the Lovers. Okay, mga mahal kong kalibra, that's all for today. And good luck, and thank you all so much, no? God bless. And guys, sa mga hindi pa po pala subscribers ko, please do subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Okay guys, see you soon and have a nice day. God bless you guys. I love you. Wow, ang ganda. I claim it. Claim na natin yan, mga mahal kong kalibra. No?
Isa lang guys, no? Wag po tayo maging negative, no? Kung sa tingin nyo hindi sa inyong mga reading natin, hindi po talaga yan tatama sa inyo, or hindi po talaga yan darating, or magko-connect sa inyo kung hindi para sa inyo ang ating reading, kasi ito ay general. So, sana all, no? Sana all talaga. Sana para sa atin lahat ng mga mahal kong Libra. So, think positive, no? And be prepared, no? Para sa mga malaking panibagong kumbaga a major shift na parating sa buhay natin, mga mahal kong Libra. Okay, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is my favorite card. Okay, I love you guys, and God bless, and have a nice day. Bye-bye!